name of Jesus. Amen. Glory to Christ Jesus. Isa na naman pong mapagpalang gabi sa ating lahat. At sa pagkakataong ito ay nais ko pong pasalamatan ng ating Panginoon una sa lahat sa pagbubukas na naman ng panibagong pagkakataon sa ating pong ministry sa gawain ito upang muli ay patuloy po na mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Amen. At praying po and hoping na ang lahat po ng mga kapatid natin ngayon na aabutin ng ating gawain ay patuloy pong kasihan ng ating Panginoon. Amen. So, good evening po muli sa bawat sa atin. At narito na naman po tayo upang muli ay mag-aral ng salita ng Panginoon. And of course, ang ating pong tinatalakay ay about the mercy seat. And narito na po tayo sa ika-4 na bahagi ng ating pong pagtitipon. And of course, to begin with, amen, tayo po ay makikinig po muna. Dadamhin po muna natin ang presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng handog na awitin ng ating mga kapatid. Praise the Lord. It's hard to see it now. You feel you're walking all alone, but there is no doubt. When the storm around you rages and you're tossed to and fro, when you're faced with life's decision, not sure which way to go, stand still. Are closing in. When the tide is swiftly rising and you wonder where he's been, friend, there never was a moment as his arms were reaching out. You can rest assured and be secure, God is moving right now. Stand still. God. Praise God. Puri ang ating Panginoon. Salamat sa ating mga kapatid sa napakagandang mensahe ng awitin. Amen. Amen. In the midst of our storm, amen,
Learn to stand still and let God move. Amen? So, ito po yung isang parte na napaka-importante na patuloy pong makamtan ng ating mga kapatid, bawat individual, na tayo po ay manatiling tatayo lamang. Amen? At atin pong panoorin kung papaano mag-move ang ating Panginoon. Amen? So, later po, after ng ating pong gawain, meron po isang kapatid tayo na humihingi po ng prayer request. Amen? At later on po ay i-insert po natin ang mga panalangin ito. Amen? Ito po yung isa pong purpose ng ating pong pagtitipon about po kung may mga prayer request. Amen? Atin po itong bibigyan po ng daan para idulog po sa ating Panginoon. Amen? So, tayo po ngayon ay magsipaghanda na. Amen? Okay, gusto ko po munang magbasa po ng talata upang mas mapangunahan po tayo ng salita ng ating Panginoon. Amen? Okay, dito po sa Book of Hebrews chapter 9, from verse 11 up to verse 14. Praise God. At sabi po ganito, "But Christ being come and high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us." Verse 13 po, "And for if the blood of bull and of goats and the ashes of the heifer, sprinkling the unclean, sanctify to the purifying of the flesh." Praise God. "How much more shall the blood of Christ, who through eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead work to serve the living God." Amen. At sabi po sa Tagalog, "Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay sa makatuwid bagay, hindi sa paglalang na ito, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsang magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan." Praise God. "Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka na binubudbud sa mga nadumisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman. At gayon pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos at maglinis ng kanyang budhi, ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay." Amen. So, purihin ang ating Panginoon. Panandalian po tayong manalangin. Opo, aming banal na Diyos, muli kang aming binibigyan ng karangalan sa pamamagitan po ng pagbubukas po ng oportunidad sa amin, na sa pamamagitan po ng pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo, ang iyong makapangyarihang pangalang ibinagkaloob sa amin, ay muli kaming naparito sa loob ng tabernakulong ito, sama-sama, Panginoon, upang patuloy, O Diyos, na
humingi ng kalakasan, humingi Panginoon ng pag-asa mula sa mga kapahayagan mo. Kaya Panginoon, I pray sa lahat ng mga kapatid na narito at sila Panginoon na naroon sa mga lugar kung nasaan ay bukas ang kanilang pagkakataon na makapakinig at makapanood sa amin. I pray, Lord, na extend mo po ang iyong mapagpalang biyaya, Panginoon. Walang iba kundi ang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Hayaan, Panginoon, na patuloy kami, O God, na magkaroon ng bukas na pagkakakilala sa kung ano, Panginoon, ang mga inihahanda mo, Panginoon, at ipinagkakaloob sa aming mga kapahayagan, kung saan, Panginoon, kami po ay nagtitipon sa iyong karangalan, sa iyong salita, at sa amin po, Panginoon, kung pakinabang, kung saan ay makapaghahanda po kami sa pagbabalik ni Jesus. Maraming salamat, Ama. Pagpalain, Panginoon, ang mga talata na mababasa at mabubuksang mga spoken word, mga kapahayagan mo, Panginoon. Salamat. Ito po ang dalangin ng iyong lingkod sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Okay? So, diretso na po tayo, no? Okay, we have 4 meetings na po, no? Sa ating pong 4 weeks. In other words, 4 weeks na po tayo, 1 month na po tayo na nagkakatipon about po sa mercy seat, no? O yung luklukan ng awa. And of course, isa po sa mga ating pong goal ng pagtitipon ay about sa tinatawag na mabigyan po natin ng kahalagahan ang luklukan ng awa. Kasi ito po yung isa sa mga bagay na pangunahin po nating naging dahilan upang tayo po ay maipanauli sa Diyos. Amen. So, para po mas maipahayag po ng may continuity po ang ating pong pagtitipon, ay magbubukas po muli tayo, no? Para po ma-remind sa atin, ma-recall na ang ating pong mga pinag-aralan. Sabi po ganito, if a man walk through that veil of tradition, no? Veil of, sabi nga, no, yung religion, it was sudden death. Oh, so kung nakita nga po natin kung ang isang tao daw po ay lumalakad, no, sa pamamagitan po ng tinatawag na may talukbong veil, ano? At ang talukbong na ito ay ang tradisyon, no, relihiyon, no, at ang mga denominasyon na mga pangunawa at mga aral. Sabi nga nun, sudden death, bigla ang kamatayan. No, at alam naman po natin yung kamatayang ito ay spiritual na po ito. In other words, total separation. Amen? And then sabi nga, if you can't break that veil of tradition, sabi, at yung religion, break through that wall of denomination to see God in His power, is dead. So kung hindi daw po mawawasak, no, yung talukbong na ito, talukbong ng tradisyon, talukbong ng mga pang-denominasyon, talukbong ng pang-relihiyon, sabing gano'n, no? yun daw po yung mga walls, yan daw po yung mga pader, no? Ito daw po yung tatawag na nagiging silbi daw po na harang, pader, no? At ito daw po, sabing gano'n, no? Hindi daw po natin makikita, no, yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kasi pagka ma-unveil po sa atin ang kapahayagan ng ating Panginoon, sabi nga, ating pong bigyan po ng tatawag na pansin ang kahalagahan ng message of the hour, ito po yung magbe-break ng lahat ng tradition, lahat ng mga pangunahing aral pang-relihiyon. Amen? At dadako po tayo, sabi nga, sa perfection ng ating Panginoon. So, ito po yung warning, no, na kinakailangan mabasag, mawasak yung mga talukbong na ito, na talukbong na mga unang pinaniwalaan
una nating binigyan ng pagpapahalaga, which is, sabi nga, no, na hindi naman po naka-tie up sa word. No? Ang tawag po doon ay bail, talukbong. Amen? At alam po natin yung kamatayang ito ay dito magwawakas ang lahat ng mga kabutihan ng Panginoon sa isang nilalang, sa isang tao. But the whole mercy seat is setting in plain view. Anybody can see it. The veil is rent. No? So nakita po natin dito na sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon ay na-unveil. No? Nakita daw po, nalantad na sabi, lantaran na daw pong nahayag. No? Plain view. No? Yung mga bagay na ito na sabi nga magdudurog, wawasak sa mga talukbong ng mga aral na galing lamang po sa tradisyon. Amen. Kasi yung mercy seat, no? Ito po yung ginanap ng ating Panginoon para po mabigyan po ng daan ang ganap po na pagkakakilala sa totoong mensahe, no? At ito daw po yung magsisilbing tagapag-alis ng lahat ng mga sagabal. Amen? At alam po natin yung tradisyon, mga denominational na sistemang pang-relihiyon. Ito po yung mga, sabi nga, hindi po ito umaabot sa trono ng ating Panginoon. Kinakailangan yung pure word, no? Ang ating pong malakaran, no? Yung ruta na nilakaran ng ating Panginoon, dapat dito tayo ma-recognize. And lastly, and now it's in plain view or in full view, revealed by His Word. No? So yung crucifixion, o yung pagkakapako ng ating Panginoon. So before siya napako ay na-drop na po yung message. Amen? Naibaba mo na po yung mensahe. At in full view, amen, na ipahayag na. Kasi mensahe yun, yung kanyang pagbabayubay sa cross. Message po ito. Amen, mensahe po yun, yung kanyang kamatayan, isa po itong mensahe. Then sabi, it's always the Word that is God. No? Ito daw po ay palagi ang salita. No? Lahat ng ginawa na sacrificial offering ng ating Panginoon, ni Jesus, no, ito po ay nahayag ng malinaw. Amen? Napahayag daw po ng malinaw sa kapahayagan o sa na-i-reveal, no, sa Word. Amen? And that is God. Sabi nga nun, yun daw po ay ang Diyos. Okay, so lapit ka. Dito dadako na po tayo sa ating pong nabigyan po ng daan na nabasa na talata dito po sa Hebrew chapter 9. Dito po muna tayo sa verse 11. But Christ, being come and high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building. So, yung high priest na binabanggit po dito ay tatawag na dakilang saserdote, no? Na binabanggit po dito, ito po yung kumakatawan ngayon sa trabaho ng ating Panginoong Jesus. Amen? Yung si Kristo daw po, no? Bilang siya daw po ang kumakatawan sa atin ngayon. Parang siya po kasi yung tatawag na mediator po natin. Amen? Wala na pong ibang mediator, wala na pong ibang tagapagmagitan. Siya po yung bansagan na high priest, no? Okay? Yung dakilang sabi nga, dakilang saserdote ng mga mabubuting bagay na darating, no? So yung makikita po natin yung kamatayan po ng ating Panginoon is to unveil all the mystery, no? Yung kanyang kamatayan ay na ipahayag sa malinaw na kapahayagan, at ito po ay naisulat ng malinaw
at nabasa ng mga tao. Amen? Kasi tayo po mismo, yung ginanap po ng 2,000 years ago, kung wala po tayong nabasa, hindi po natin makikilala, hindi tayo magkakaroon ng kaisipan patungkol sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya in full view, no? Yung ito po ay kumakatawan sa tatawag na perpektong tabernakulo. Amen? Na yung perpektong tabernakulong ito daw po yung darating na magandang bagay. Amen? Na hindi daw po ito galing sa gawa ng typical na kamay. No? Ito daw po ay hindi isang uri ng tahanan o isang gusali. No? Kundi ito daw po ay ang tinatawag na, sabi nga, yung perpektong tabernakulo. No? Kung saan yung tabernacle, ito po yung tinatawag na house of praise. Bahay pagsamba. Amen? Bahay sambahan, house of praise. At yung tabernacle, of course, meron po itong tatawag na place of holy of holies, no? Kasi yung alam naman po natin, no? Yung tatawag na yung inner court, no? Dito po yung sulugan. Ito po ang place na kung saan sila po ay nag-o-offers ng mga sacrificial offering. Amen? At dito rin po yung mga nasa labas na yon, yung mga dugo, iniipon po nila yung dugo. Amen? Halimbawa yung bull, kung meron pong toro na ihahandog, no? Tatanggalin po, ito po ay kakatayin doon at ang dugo ay ipunin. Okay? Yung laman, yung mga taba ay susunugin bilang handog sa ating Panginoon. Then yung dugo, yung dugo po ay ito po ay dinadala ni Aaron. Amen. At papasok po doon sa place of holy of holies. At doon po ay iwiwisik sa tabernacle, or rather sa tatawag na Ark of Covenant, yung blood ng bull. So kaya po yung tabernacle na ito, yung house of praise, no? House of worship na ito, ito po yung tatawag na perfect na image, no? Na ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga po siya po yung high priest doon. Amen? Kasi si Aaron po, siya po yung isa sa mga pangunahing nagdadala ng dugo ng bull, ng toro, no? Doon po sa loob ng tinatawag po na Ark of Covenant sa Mercy Seat. At siya po yung nagwiwisik. Pero ito po ay, sabi nga, no? Ito po ay kumakatawan, no? Yung parang tatawag type and shadow na ginagawa ng ating Panginoon ngayon. Amen? Sa tabernacle na ito. Siya po yung tumatayo as a high priest. Amen? At siya po yung tagapamagitan sa atin. Siya po yung naghahandog, no? Ng dugo, at ang dugo niya mismo ang iwinisik. No? Hindi po kagaya ng mga na si Aaron, no? Na siya po ay tumatanggap ng isang hain na toro, bull, at before niya po itong ihandog ay sinisiyasat niya. Amen. Kung ito po ay mayroon pong mga kapintasan, mga sugat, hindi niya po ito tinatanggap, no? At pinapapalitan po ito. Pero nakita po natin itong priest, high priest natin ngayon si Jesus, yung dugo niya mismo ang winisik doon sa mercy seat. Why? Sapagkat siya mismo yung nakaluklok doon. Amen? Okay. So, quotation po tayo. A high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. No? Yung punong saserdote na dumadako daw po sa mga kahinaan po natin, kasi infirmities, mga kahinaan po natin, no? Yung mga damdamin po natin, kahinaan ng ating mga damdamin. So, pinupuntahan niya po ito. Kaya, isa sa mga prayer natin, yung visitation ng ating Panginoon sa ating puso ngayon through the Word. Amen? Ito po, no, ang title po ng spoken word ay A Greater Than Solomon is Here. No?
Okay, so sabi po ganito, does the scripture say that he's right now a high priest? Di ba sinabi ng kasulatan na siya ngayon ay ang punong saserdote? Amen, high priest, sabi ganon. That can be touched by the feelings of our infirmities, na siyang nakakadama, nakakahipo ng ating pong mga sugatang mga damdamin, no? Mga ating pong mga damdamin, yung mga feelings po natin, no? Mga kahinaan po natin. The one that I told you, not at the temple of Solomon, but at the house of God. Sabi ganon, hindi po doon sa templo na ginawa ni Solomon para sa Diyos, kundi ito daw po mismo ay sa tahanan ng Diyos. Amen? Kasi sabi po ng ating Panginoon, no? Sa tahanan ng aking Ama ay maraming mga silid. Amen? So ito po yung sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 14, no? Sa tahanan ng aking Ama ay maraming mga silid. Kung magkagayon, ako'y paparoon, at pag ako'y naroon na, ipaghahanda ko kayo ng inyong titirhan. Amen? At sabi, matapos ko kayong ipaghanda, ako'y babalik. At kayo'y aking kukunin, no? At dadalhin ko kayo doon sa aking kinaroroonan. So, ito po siya ngayon, no? Yung kanyang kinalagyan, hindi po ito yung literal na templo na ginawa ni Solomon. Kasi that time, sa panahon po as king ni David, gusto niyang gumawa ng templo ng Diyos. Pero pinigil siya ng God, ni Elohim, no, ni Jehovah. At sabi ganon, hindi ikaw ang tamang tao na gagawa ng templo, kundi ang iyong anak na si Solomon. Amen? Okay. So, tignan po natin dito. Tuloy po tayo. Praise God. Praise God. Sitting on the right hands of God, His corporal body, making intercession on our confession, a high priest. So, siya po yung kumakatawan. Lahat ng ating pong mga panalangin, yung mga confession po natin, yung mga pinapahayag po natin sa Diyos, siya po yung nagdadala ng ating mga panalangin. No? Siya po yung tatawag nga, kaya nga yung priest kasi siya po yung tatawag na burden bearer. No? Priest po yun. Ito po yung isang trabaho ng pare o ng priest, ng sacerdote. No? Kasi siya po yung tagapagdala, tagapamagitan that time. Kasi kung may mga kasalanan, siya po yung may authority na magharap sa Diyos ng handog. No? Likewise, itong ating Panginoon, siya daw po yung high priest at siya daw po yung nag-i-intercede sa mga confession po natin. Amen? Sa lahat ng mga panalangin po natin, siya yung sumasalo. Siya yung tagapagdala. No? At of course, pag yung mga confession natin, yung mga hinihingi natin, mga panalangin natin, ito po ay kinukuha ni Jesus. Amen? At ito po ay kanyang inilalagay sa ating Panginoong Diyos. Amen? Okay. So sabi ganon, praise God, yung corporal body na ito, sabi ganon, His corporal body making intercession on our confession, a high priest that can be touched by the feelings of our infirmities, sabi ganon. Does the Bible say that in the book of Hebrew? What do you say? Preacher, ano yung masasabi mo? Mga ngaral, sabi ganon, di ba? Ito yung sinabi about sa high priest, sabi ganon. Okay, sabi, is that right? Then, if he's the same high priest, he'd have to act the same if he was touched. Same yung kanyang ginagawa. No, na, kasi ito yung type ng shadow, kaya yung ginagawa po ng mga priest.
no? Yung kanilang mga inihahandog sa tabernacle, siya'y kumakatawan ngayon sa atin in spiritual. Amen. Doon po siya, yung corporal body niya, nandoon daw po, amen, na tabernakulan ng Diyos. At yung tabernacle na ito, kapatid, ito yung bababa. Ito po yung bababa na kung saan ay maghahari ang ating Panginoon. Amen. Doon siya ngayon. Amen. At tayo po lahat na sangkap ng bahagi ng nobya, lahat ng ating mga panalangin, kaya huwag niyong titipirin yung panalangin niyo. Amen. Sapagkat meron po tayong dakilang saserdote, mga kapatid, na siya po nag-andog ng kanyang sarili as a living and offering. Amen. Living sacrifice. Amen. At sa pamamagitan po ng pagbubo ng kanyang dugo sa Calvary, amen, ay inihandog niya ang kanyang dugo na ito. Kaya nga yung cross, meron po itong sign, yung cross na ito na saan ba nakatusok yung cross, di ba, sa daga, sa lupa, di ba? So kaya ano po ito, naka-address po ito sa sangkatauhan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? So, kaya yung cross na kung saan pinatulo niya ang kanyang dugo, nakatusok po mismo sa lupa. Yung arrow nakaturo sa lupa, yung cross. Amen? At ngayon sa kanyang pagtulo ng kanyang dugo, no? Andudugoy siya ngayon, no, sa tabernakulo, no, sa kaharian. Amen? Doon po sa tabernakulo ng ating Panginoon, siya po yung namamagitan ngayon. No? Lahat ng mga panalangin ng mga saints, amen, ay kanyang dinadala, no? Ini-offer niya po ito. Siya po yung tatawag, nag-intercede dito. Amen po ba? Bakit kamo? Kasi yung panalangin po natin ito, kapatid, no, kung hindi ito sasamahan ng Diyos, kung hindi ito sasamahan ni Kristo, no, kung hindi po ito pagtitibayan, kung hindi po ito ibibindicate ng ating Panginoon, no, mauuwi lamang po ito sa isang panalangin. Amen? At alam naman po natin ang panalangin po ng mga saints, no, ay sabi ganun ay para po sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaya sinabi po ng ating Panginoon, kung kulang ang sa inyo, sabi, kung hindi marunong sa, sabi ni Paul, no, kung sa inyo hindi marunong manalangin, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Bibigyan siya ng pangunawa sa pananalangin. Kaya yung pananalangin, ito po ay gift din po ito. Hindi po ito basta-basta prayer lamang. Kaya nga alam nyo kasi kapatid, di ba, may mga prayer na, di ba, hindi naman kasi lahat ng prayer tinatanggap ng ating Panginoon. Kasi may mga panalangin para sa mga Diyos-Diyosan, may mga panalangin para sa mga witch doctors, meron po mga prayer para po sa mga tatawag na atang-atang o yung mga handog, no, sa mga kuwan. May mga prayer po itong hinaalay. Pero hindi po ito yung tinatanggap na prayer, no? Kasi may mga panalangin na binabanggit pa yung mga pintuang ginto, no? May mga nanalangin na binabanggit pa yung mga bagay, na mga material, na ipanalangin mo kami, no? Tori ng ginto, ipanalangin mo. So kapatid, ito po yung mga wala pong kabuluhan, no? Hindi po ito sinasamahan ng ating Panginoon, no? Kasi yung panalangin po natin, hindi po ito yung nakasulat sa bilang nobena. Hindi po ito yung isang panalangin na pinapalooban ng nobena o ng mga tatawag na mga kasi may mga kuwan mayroon mga tatawag na kuwan na mga ano ba yung tawag dun, sister, yung mga panalangin na parang sakripisyo, di ba? Na pag may kahilingan ka, di ba? Sabi nga pag ako 7 days ako o 14 days ako, no, na-attend, no?
At magdadalawa ka ng misa ng 14 days ba yun? O ilang days ba yun? Yung panalangin sa, yung mga, di ba? Hindi, kalimutan ko na dati akong doon pero, wala na sa akin yun Ibig sabihin mga kapatid sa Panginoon, talagang hindi po lahat ng prayer, panalangin ay ini-intercede ng Panginoon. Amen. Kundi yung mga panalangin na siya rin mismo yung naglagay, siya rin po yung nagbigay. Amen? So sabi nga then it is the same high priest, he'll have to act the same if he was touched. Sabi nga then how would he act? How would he act? Sabi nga he'll say the same thing. Okay. So parehas din na kanyang sinasabi yung kanyang ginagawa. Same. Kasi sabi nga, Jesus is the same. Yesterday, today, and forever. Ano po ba? Type and shadow kasi yung Old Testament time. Okay. So another quotation, ang title po, Thirsting for Life. Ito po yung title, Thirsting for Life. Sabi nga the Bible claims He is the same yesterday, today, and forever. Amen? Kiniklaim daw po ng Biblia, ng Scripture na si Jesus daw, siya daw po yung noon, ngayon at magpakailan pa man. An high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. He was crucified, dead, buried, rose the third day, sabi ganon, ascended on high, is sitting at the right hand of the Majesty on high, making intercession upon our confession. Diba? So, ano sabi ko bilang priest, siya daw po ay na-crucify, siya po ay nabayubay sa cross, siya daw po ay namatay, siya daw po ay nailibing, katapos niyang mamatay, siya po ay nailibing. And then sa pangatlong araw, siya po ay nagbumangon muli at pumanhik sa kataas-taasan. Amen po ba? At lumuklok sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Amen? So, ibig sabihin, sa ngayon, may corporal body siya. Pero siya rin po yung Diyos. Siya po yung kabuuhan din po ng Diyos. Not only the portion of God, but He is the wholeness of God. Amen? Pero dahil nga po siya ay Diyos, amen, nagagawa niya na ang lahat ng bagay upang sabi nga, para mai-pronounce, para po ma-express ang kanyang kalooban, yung kanyang plan of redemption. Parang tayo, amen? Meron din tayong sangkap, 3 rin tayo di ba? Diba, sister? Katawan, espiritu at kaluluwa. So, ganun din ang ating Panginoon. Gumawa siya ng kanyang katawan. Gumawa siya ng kanyang katawan at ito ang ginawa niya, pinroclaim niya itong anak. Bakit anak? Sapagkat anak ang kanyang ililigtas. Amen? At yung kanyang anak tumayo bilang punong saserdote natin ngayon. Amen? At yung ating punong saserdote na ito, siya daw po yung nakakaunawa. Siya daw po yung nakakadama ng ating mga pasanin, kung ano yung ating mga kabigatan sa buhay. Sister, At dala-dala niya po ito. Ibig sabihin, nauunawaan niya ang ating kalalagayan, yung situation po natin. At ito po yung kanyang ginagawa ngayon. Kasi alam niya na sa physical form tayo. Amen? Meron tayong kahinaan. At kaya ito po yung sinabi niya, yung siya po ay nanalangin sa ating Ama. Sabi nga nun, patatagin mo sila. Sila ay maiiwan pa rito sa lupa. Alalahanin mo sila ay maiiwan dito sa lupa. Patatagin mo po sila, Ama. Sabi niya. Ito yung panalangin na ginanap o sinabi ng corporal body niya ito ni Jesus Christ, bilang ating pong Savior and Lord. Amen? Na kanya pong itinaas tayo dito pa lang sa lupa. Pinagpipray na tayo na magkaisa.
tayo. Maging isa tayo sa Kaniya. Amen? Na magkaroon tayo ng bahagi ng tinatawag na kapunuan na taglay po niya. Amen? At hindi po ito natapos dito yung kanyang intercession na ito. No? Sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkakabayubay sa cross, sa kanyang kamatayan, sa kanyang paglibing, at sa kanyang resurrection, at sa kanyang pagbalik doon sa langit. Amen po ba? At doon po, tumayo uli siya doon. No? At siya po yung patuloy na nagiging koneksyon ng ating mga kahilingan sa Ama. Amen? Then sabi nga nun, ano? Setting at the right hand of the Majesty on high, making intercession upon our confession, a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. So malinaw to kapatid. Kaya yung panalangin natin kapatid, di ba? Kami nga sa mga kasamahan ko, no? Sa BMF, na first time ko naka-attend sa kanilang early prayer devotion, doon sa headquarters po. So, yung mga prayer po, alam niyo po, no, ito po yung bawat usal mo ng panalangin, kada bigkas mo ng panalangin, nakikinig si Kristo. Nakikinig si Jesus. Then yung mga prayer mo, yung word ng panalangin mo, dala niya ito. Amen? Tapos siya daw po ang naglalagay nito. Siya yung tagapamagitan, siya po yung nagdadala nito sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen? Amen. So, napakaganda po nito as a high priest. Amen? Okay, next scripture po natin, main reading, verse 12, sabi nga na, neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered in once into the holy place, sabi nga nun, having obtained eternal redemption for us. So, hindi daw ito sa pamamagitan ng dugo ng kambing, o dugo ng baka, guya, no? But by His own blood. Subalit sa kanyang sariling dugo, sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, sabi niya, He entered in once. Siya ay minsan lamang pumasok. Once lamang daw. Saan? Sa dakong banal. Holy place. At nanatili siya ngayon doon. Diba? Isang beses lang siya nandoon. Hindi kagaya po ng Old Testament time na yearly po ito talaga, no? Yearly sila po ay nagkakatay ng mga handog. Sila po ay yung kinakatay nilang handog na yan, na bull o sheep o whatever na kanyang handog, sinasakod nila yung dugo. No, pag pinatay nila yung isang toro, merong besin na nakaabang para yung dugo ay maipon, di ba? Tapos yung dugo, yung katawan na ito, yung katawan ng calf na ito ay kaniyang inilalagay sa apoy, no? Sinusunog. At sabi yung aroma, yung halimuyak ng handog na ito, amen? Ito yung dumadako doon, no? Sa trono ng Diyos. Amen? Tapos, yung katawang ito na paslang, sabi nga ito yung dumadako doon, na sinunog, ito yung dumadako doon sa bilang halimuyak, no? Mabagong halimuyak sa Diyos. Then yung dugo, no? Hindi natatapos yung pag-offering doon. Yung dugo, dadali ng priest doon sa place of Holy of Holies. Of course, meron itong mga tatawag na pamantayan. May mga standard sila. Hindi basta-basta pumapasok doon. Amen po ba? Si Aaron, pumapasok doon. Merong chain ang kanyang paa. Then, merong mga belt ang kanyang lace, no, na kanyang suot, no? Pang priest, high priest na kasuotan. Amen? Then yung dugo, 7 beses niyang isasawsaw ang kanyang kamay. Tingnan niyo, no? Yung dugo ng toro na hawak niya sa isang beses.
pagharap niya doon, pagpasok niya doon sa tatawag na place of Holy of Holies, haharap siya doon sa tatawag na Ark of Covenant. At siya yung makakit, at doon sa harapan ng Ark of Covenant, yung sa pagitan, in between ng dalawang cherubim na nakabuka naka-cover yung kanilang mga papa. 7 ulit niyang isasawsaw ang kanyang mga daliri doon sa dugo ng toro. Before na ito po ay kanyang sprinkle, iwisik doon po sa mismong Ark of Covenant, o yung tatawag sa middle, yung mercy seat na ito. Okay? So, ganun ang ginagawa nila. Ganun. Then, yung mercy seat, pag nailapag na po doon yung dugo, then yung kasalanan ng Israel, no, ay napapatawad ng ating Panginoon. Humuhupa yung galit ng ating Panginoon. At doon meron naman silang panibagong pagkakataon na gumawa ng tama, pero hindi kasi yearly talaga. No? Yearly, sinabi po doon, yearly sila po ay naghahandog talaga. Amen? Okay, so, but sabi nga na hindi daw ito sa pamamagitan ng dugo ng kambing, ng calves, but by His own blood. Amen? Sa kanyang sariling dugo. Then, sabi nga no, once enter into holy place, minsan lamang siya pumasok doon sa banal na yung dugo niya mismo. Diba? Yung handog, diba? Nakita niyo handog, pinatay. Diba? Sinunog. Diba? Siya yung kanyang katawan, pinatay. Diba? Diba? Pinatay ang kanyang katawan na bayubay, tapos yung dugo niya, yun ang naiwisik sa lupa. Amen? Then yung lupa na ito na nawisikan, dito po nagkaroon ng full authority yung grace. Hindi lamang po sila nabubuhay ngayon sa mercy. Kundi dito po nagkaroon ng tinatawag na manifestation yung grace through the blood. No? Kaya yung alam niyo po, no, yung grace na ito'y about sa tatawag na blood ng ating Panginoon. Amen po ba? Dito nagkaroon ng authority yung blood, no, ng ating Panginoon. Okay, so purihin ang ating Panginoon. Quotation muna tayo. Nilalapatan ko po kasi ng quotation. Ito po ay naka-adapt po ito sa ating pong binabasang scripture. By His own blood. Then ang title po ng spoken word, God providing healing for this generation. No? God providing healing for this generation. Sabi nga nun, we thank Thee because He washed us from our sin. Pinapasalamat natin siya sapagkat kanyang hinugasan ng ating mga kasalanan. By His own blood. He did this sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ginawa niya ito. And has redeemed us to God. At tayo niligtas niya. Amen po ba? Para sa Diyos. Sa Diyos. Amen? He who were once aliens has now been made nigh to God. Na kung saan minsan tayo po ay naging mga dayuhan. Amen? Tayo kung saan naging isang dayuhan, pero ngayon daw po ay ginawa niya ito sa pamamagitan po ng sacrificial offering ng dugo na ito. Tayo daw po ay nailapit pong muli sa Diyos. In so much that we're sons and daughters. Amen. And knowing that this great promise that some glorious day is all be over. Tignan niyo po, no? Knowing this great promise that some glorious day it will all be over. Magwawakas din po ito. Tignan niyo po, no? Well, sit down the kingdom. Well, set down rather the kingdom. This prayer, sabi ganon, mortal bodies will be changed
Itong ating katawan na ito, na mortal na katawan, ay magbabago. Sabi ganon. This, yung maraming mga katawan natin ito, no? Mortal bodies will be changed. Free from sickness. Ito na yung sinasabi ko, no, kapatid, no? Na pagkatapos daw po na magwakas na po yung tatawag na handog na ito. Kasi yung handog na ito, makinig po tayo, yung handog niya ito, yung offering niya na ito, hanggat hindi po nagkakaroon ng rapture, still nakaupo sa trono ang ating Redeemer. Amen. Siya po yung namamagitan. Nakaluklok siya doon ngayon sa langit. Amen. Siya po yung nagiging tagapamagitan. Pero sabi, one day, no? Isang araw, matatapos na po ito. Amen. Pagbalik po doon, sabi ganon, at ang ating mga mortal na katawan na ito, sabi ganon, ay papalitan. Bakit kamo? Kasi pag matapos na po ito, yung kanyang handog na ito, tayong mga nakinabang, tayong mga pinuro, tayong mga pinaging dapat po niya ay babaguhin. Sabi ganon, no? Malaya daw po tayo, free from sickness, free from death. Yeah? Sabi, tayo ay ligtas sa lahat ng kamatayan, ligtas tayo sa lahat ng karamdaman, ligtas tayo sa pagiging matanda. Sabi nga no, free from old age. Tignan nyo. Hindi pa kapatid, wala na. Kaya nga sister, ulitin po natin yan. Sa resurrection, hindi ganyan yung tsura mo pero bata. Babatain ka. Ito pa rin yung corporal body pa rin yan. Pero wala na pong bakas yung katawag na katawang mahina. Hindi na po bakas ang katawang nabubulok. Hindi na po bakas ang katawan po na kung saan ay po pwedeng magutom o masugatan. And well set down at His feet in the kingdom. Tayo po ay uupo sa kanyang paanan, sa kanyang kaharian. Amen? Under the evergreen trees near the throne. Tignan niyo po. Doon daw tayo ngayon magdulukluk na nakasama niya. Amen? Okay. So, verse 13. Okay. So, sa ating pong main reading, Hebrew chapter 9, verse 13, For if the blood of bulls and of goats and ashes of heifer, yung kasing heifer, abo po ito, no? Abo ng isang baka rin po yung heifer. Okay. Sprinkling the unclean, sanctifying to the purifying of the flesh. So, for if the blood of bull and goat, tingnan niyo po, no? Dahil daw po yung dugo ng toro at ng kambing at ang mga abo ng baka, sabi ganon, ito daw po ay binisprinkling, winiwisik din po ito. Saan? Sprinkling the unclean. Tignan niyo po yung abo na sinunog ng baka, winiwisik sa mga sa mga madudumi ito, sa mga makasalanan. No? Then afterward, pag matapos na po maiwisik, then sanctify it to the purifying of the flesh. Yun daw po yung purpose ng ashes na ito, ng mga abo na ito. Para po, sabi, to sanctify us. Amen? To sanctify us and to purify our flesh. Tignan niyo po, no? So, ashes po ito, mga abo po ito. Hindi lamang po not only the blood of bulls and goat, and also yung abo. Kasi kaya di ba sinusunog, di ba? Sinusunog nilang handog. Then yung ashes na, yung abo na, yung parang uling no na nadurog. Yun daw po ay isinasaboy sa mga makasalanan. Then after that daw po yun. Kasi ang purpose noon, to sanctify and to purify the flesh. Ito yung katawan. Tignan nyo, saktong-sakto sa ginagawa ng Panginoon. Diba? Yung katawan niya, no?
nabayubay sa krus, inihandog. Ito yung inialay. Ito yung sprinkle sa atin yung katawan ni Jesus Christ, no? Para sa kabayaran ng ating kasalanan. Okay, so lapatan po natin ang quotation ng message, ano po? Ashes of heifer. Ashes of heifer, sabi nga lang, is made a water of separation, that if any man had did wrong, na ang sinumang mga taong gumawa ng kasalanan, ng mali, or anything, these ashes of this heifer was placed upon him. Tingnan mo. So, yung sabi nga, yung tao daw po na nagkasala, sister. At yung mga bagay na kanyang nagawa, ano man kung kanyang kasalanan nagawa, yung abo daw po na ito ng baka, no, ay ilalagay sa kanya, placed upon him. And he was separated from his guilt. Ngayon, pagkatapos daw po nun, may separate na siya sa kanya. Pag sinabing guilty, yung talagang ibig sabihin parang kung may conviction, parang paulit-ulit. Kaya kasi pag guilty na isang tao na, bawa, for example, aksidente, naka-aksidente, nakapatay siya, nabawa, nagmamaneho, di ba? Naka-aksidente yung isang driver na nagmamaneho ng sasakyan. Tapos na-hit and run niya kasi madaling araw, right? Diba? Walang nakakita, na-hit and run. So, guilty yun. Ibig sabihin, siya ay may kasalanan doon. So, ito yung nagiging sa kanya. Parang dala-dala niya ito, yung guilty na ito, guiltiness na ito. Sometimes, ganun yung maraming tao. Pag ang kasalanan po na unconfessed sin, makinig tayo. Dito na po tayo, medyo lalalim tayo ng konti. Yung mga ang unconfessed sin, yung mga kasalanang hindi pa po na ipapahayag sa ating high priest, which is kay Jesus. No? Kahit gaano ka maglingkod sa Panginoon, babagabagin ka niyan. Magiging bagabag sa atin yan. Yung buhay na ating pinamumuhay ngayon, kung mayroong pong madilim na nakaraan na nagawa ang isang tao, isang mananampalataya, at yung kanyang nagawa na yun ay hindi pa niya na-open sa ating Panginoon. Tandaan niyo, hindi po tayong ibang kagaya ng ibang relihiyon na sasabihin ko sa tao yung aking kasalanan sa isang box. Diba? Sapat na po si Kristo. Amen. I-open mo lang sa Kanya yung mga bagay niya. No? Para yung guiltiness, no, ay hindi ka na babagabagin. Kasi yung guiltiness po na ito po yung nagiging chance ng Diablo, makinig tayo, para magpatuloy po yung connection niya sa iyo. Okay? Nakita nyo? Diba, kapatid? Yung mga unconfessed sin po natin na tinatago-tago natin sa ating mga buhay. Halimbawa, may isang bata, for example, si David. No? Siya ay isang beses, sample lang ha, isang beses siya po'y nakapagnakaw ng pera. Tapos, siyempre, para maitago niya ito, sasabihin niya, hindi ko alam yun. Diba? Tapos, habang lumalaki siya, dala niya yun. No? Dala niya yun. Pero, of course, napaka-importante yung gumawa ka ng masama sa isang tao. Pero, kung pwede mo rin, sabi nga, puntahan mo. Diba? Makipagkasundo ka. Diba? Sabi naman po yun. Pero, hindi tayong katulad na sa isang tao. Pumunta ka doon kung saan ka nagkasala. Diba? Halimbawa, for example, kung malayo na. Kung natulog na sa lupa, yung taong nagawan mo ng kasalanan. Kapag alala, meron tayong high priest. Meron tayong high priest. Kasi sabi niya nga, mapalad ang taong kinalimutan na ng Diyos ang kanyang kasalanan at itinapon sa dagat ng pagkalimot. Amen? Amen. So ito po yun, no? Ito po yung ginagawa rin po ng ating Panginoon. Amen. Yung dugo daw po
rather yung abo daw po na ito ng heifer na ito ay inilalagay sa isang tao na makasalanan, na may guilty. Amen? At yung tao na yun daw po ay, sabi ko no? Then, this was a water of separation as a memorial through all their generation, to know that their heifer, a selected heifer, a special heifer, that blood stood between him and the church. Wow. Galing ano? So, ito yung nagpapaalala na minsan, isang araw, merong kumatawan na maglilinis sa ating kasalanan na pisikal. Flesh being po natin, yung mortal natin. Sabi ganon. Ito yung sabi nila, yung traditional na ginagawa, no? Ito yung magre-remind sa kaniyang angkan, no? Na merong isang araw, merong isang abo ng baka, no? Ng guya, na nailapat sa ating katawan. At ito, sabi nga ang siyang matibay nating pangahawakan na merong nagbayad sa akin. Na merong tumubos sa akin, may pumalit, may kapalit sa aking mga kasalanan. Nakita nyo? Pinaniniwalaan ito hanggang ngayon ang tradisyon ng mga Jewish tradition. Ganyan sila. Di ba? Until now, ganyan. So ito yung type and shadow ni Jesus ngayon. Merong katawan in full view na nalantad doon. Nakita nyo? At ito yung naging, sabi nga nun, nailagay sa atin. Nakita nyo? Kasi dito yung abo, inailagay doon sa isang taong guilty. At yung kanyang guiltiness na ito ay nakalimutan na. Bakit ka mo? Kasi ito yung naging kapalit kabayaran. At ipapaalala ng bagay na ito, yung ginawa na ito, ay ipapaalala from generation to generation sa kanila. Pero sa atin, ito ang nagpapaalala na tayo po ay bibihisan ng bagong katawan. Amen? Praise God. Then this water of separation, sabi nga, as the memorial through all their generation, sa bawat mga henerasyon nilang garaan, to know that their heifer, a selected heifer, a special heifer, and the blood stood between him and the church. Parang ang naging saksi po nito, kapatid, siya at ang iglesia. Kung saan ginawa, nag-perform ng pagbabayad, yung pagwiwisik ng abo. Nakita nyo? So ito po yan, mga kapatid, parang tayo. Diba? Diba? Doon sa kanila, ito yung patunay, ito yung tatawag na witness po yung simbahan, kung saan ginanap na ang isang tao na makasalanan, punong-puno ng kanyang pagkukulang, pagkakamali, karumihan. Tapos dahil nga sa handog na abo ng guya na inilagay sa kanya, winisik sa kanya, at tatanggapin niya na ito ay naging kabayaran ng kanyang nagawang kasalanan at aalalahanin niya ito hanggang sa mga henerasyong daraan. No? No? And then, sabi nga nun, hallelujah, when you see that and place it on Christ Jesus. Ngayon nakita nyo na ito ay nakalagay din kay Jesus. Ganito din si Jesus. Nakita nyo? How that when we when we do guilt, sabi nga nun, we look at the separation. He who stood at the judgment there, siya'y nakatayo. Water of separation, siya'y ibig sabihin, hinihiwalay na tayo na parang kagaya ng tubig, ihiniwalay na tayo. Yung ating makasalanang buhay, inihiwalay na. Siya'y tumatayo ngayon. No? Doon po sa tinatawag na judgment seat.
Siya yung tumatayo ngayon sa iyo. Siya yung naninindigan sa iyo. Sapagkat yung katawan niya nailapat sa iyong katawan niya. Nakita niyo? Yung ibig sabihin ng prophet, sinasabi ng prophet dito. No? Sabi nga nun, who stood at the judgment there, and his blood was deep from his body and sprinkled across the earth. Di ba, no? Diba? Diba kaya nga yung dugo niya eh? No? Hindi naman, diba? Let's say, for example, nakita niya po, in general po ito eh. Kasi doon sa mga Golgotha, no? Sapat na yung pagpatak ng dugo niya sa lupa. Covered na po yung buong lupa. Nakita niyo? Amen? Kaya, yung type and shadow po ito ng paghuhugas ng kamay. Ay, rather ng paa. Di ba? Di ba? Nakita niyo yung type and shadow? Na parang ito yung mundo. Parang tayo ay type ng mundo ng kapanganakan. Nakita po ninyo? Na si Jesus, after ng kanilang Last Supper, naghugas ng kanilang mga kamay, ay ng paa rather. Tapos anong sabi na ni Peter, hindi ako magpapahugas sa iyo. Nakita niyo? Sabi gano'n kasi sabi gano'n, pag hindi ka, Peter, pag hindi ka nagpahugas na sa akin ng yung paa, wala kang kaugnayan sa akin. Nakita niyo, wala kang kaugnayan sa akin. Nung narinig po ito, kapatid, nung narinig po ito ni Peter, sabi ganun, hindi lamang po ang aking paa, maging ang aking ulo ay iniring pong hugasan. Ano sabi ni Jesus? Ang paa ay sapat na upang ikay maging malinis. Yung paa niya, yung dugo niya, nakatusok sa lupa. Na-sprinkle sa buong sanlibutan in general. Nakita niya? Yung kanyang crucifix, yung kanyang cross na dinala, tumulo ang dugo. No? Sumausaw ang dugo sa lupa. Consider na yun na covered na ang buong mundo. Hindi po pwede na kinakailangan puntahan mo yung eksaktong place na kung saan tumulo ang dugo at ikaw ay lumugod doon, ikaw ay manalangin doon. Yung po ang tatawag na, sorry for this word, kamangmangan. Sapagkat malawak ang trabahong ginagawa ng Panginoon in a mystery way, in a parable way. Kaya sabi gano'n ng prophet, sapat na ito. Sapat na yung kanyang dugo, sabi gano'n, para yung guilt na ito na nasa tao. Sabi gano'n, no? And his blood was deep from his body. Yeah. And sprinkled across the earth. Tignan nyo, sprinkled across the earth. In other words, kung nagkaroon ng sentro doon sa Golgotha, pero, magaling tayo, kaya across the earth dahil yung dugo na ito naisalin sa salita. Naisalin sa salita yung dugo at nailapat sa atin. Nung nabasa natin na mayroong dugong lumapat doon, dito mismo sa ating kinatatayuan, nang naunawaan natin, nailapat sa ating kinatatayo ang lugar, ang dugong ito. Nakita niyo? Kaya all over the world po ito. Praise God. So, ito po yung mga mystery ng ating Panginoon. Kung bakit inabot tayo ng dugo niya. Dahil naisulat. Sabi nga ganun sa ating nabasa kaganina sa scripture, right? Sa message. Lahat yan ay sa salita. Kasi si Diyos yun. Kaya lahat ng ginawa niya, pag nabasa mo ngayon, nagkaroon ito ng kapangyarihan. Kahit saan lugar, at pag naunawaan ng dugong tumulok sa bundok ng Calvary, Hills of Calvary, naging sariwa yung dugo doon mismo. Amen. Praise God.
Okay, let's continue po mga kapatid. Sabi ganun. Praise God. And God, sabi ganun, no? Between that and God, holy tabernacle. That's every believer coming into His presence. Amen? Na lahat na mga mananampalataya ay tutungo, coming sa kanya, darating, tutungo sa kanyang presensya. Breaking through the veil of the flesh. Breaking the veil. Wawasakin ito. Kaya yung dugo na ito, kapatid, at yung ashes na ito, na kumakatawan, ito yung wawasak sa talukbong, na hindi lang ito mababasa bilang isang kwento, na ang mensaheng ito ay hindi lang nailapat na isulat para maging isang tinatawag na historical event, which is wrong, kundi across the earth, sabi ganun, ma-unveil po yung dugo na ito sa mga tao na nakatakda para po sa tatawag na pagpapalaya. The truth shall set us free. Amen? Okay. So sabi nga lang, that every believer coming into His presence, breaking through the veil of the flesh, putting away the things of the world. Tignan nyo. Putting away the things of the world. Aalisin lahat yan. No? Dadalhin yan paalis. Yung mga bagay sa mundo, na galing sa mundo. Ano yun? Yung mga tradisyon, mga pamahiin, mga zodiac sign, yung mga paniniwala sa mga anting-anting, mga talisman, yung mga paniniwala sa kung ano-ano mga orasyon na sinasabi ng maraming mga may mga itim na karunungan, no? So lahat ng mga makakaunawa na ito, tatandaan po natin, naging nailapat sa salita ito. More than 2,000 years ago yung dugo na nandoon, nalapat doon sa Mount of Golgotha, sa Calvary. Nung hindi pa po tayo mananampalataya ng salita, wala pa po itong epekto sa atin. Pero nang tayo po ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, ipinakita niya sa atin ng malinaw na may sariwang dugo. More than 2,000 years ago, may sariwang dugo na lumapat para sa ating mga kapalit sa ating mga kasalanan. Then pag na-expose ito, na-unveil ito sa atin, pag ito po ay naunawaan natin, that very moment, kapatid sa Panginoon, sumariwa yung dugo. Naipahid ang dugo sa kung saan katahanan nakalagay, kung saan lupa ka nakalagay, dahil tayo gawa sa lupa. Amen? Ito po yung malinaw, kapatid sa Panginoon. Okay, sabi ganon. Hallelujah, praise God. Sabi ganon. Okay, putting away the things of the world, knows that the blood make an atonement, the water of separation. Pagkilala na ang dugo ang siyang naging bayad sala. No? Atonement, kabayaran. No? Sabi ganon. Then, the water of separation. No? Praise God. And then sabi ganun, and God, through His mercy, has washed us and separated us from the washing of the Word by the waters, and separated His church from the things of the world unto a separated, consecrated life to live for Him. Ito pala ang dahilan kung kaya inilayo tayo sa
tatawag na mga bagay sa mundo, yung mga pamantayan ng mundo, para tayo linisin na ang ating buhay ay maging para sa Kanya. Sa Kanya at para sa Kanya lamang. Sabi, nilinis tayo, consecrated, hinuhugasan, nililinisan ang ating buhay to live for Him, para mamuhay para sa Kanya. May malinis na buhay para sa Kanya. Amen. Walking in this present world without condemnation. Na lumalakad tayo ngayon sa kasalukuyang mundo na wala tayong guilty. Hindi tayo guilty sa mga bagay, sapagkat alam natin na meron na siya. Amen? Meron nang nagbayad, meron nang lumagay sa ating kondisyon. Pero ang paalala po ni Paul, huwag natin itong gamitin kasi biyaya yun. Libre nga lang na ito. Siya na nga po nagbayad. Huwag natin gamitin yung bagay na ito para patuloy tayong magkasala at para sumagana daw yung biyaya na ito sa atin. Wrong. Once lamang daw po ito, kapatid. At wag sabi nga, after that, at alam mo na tayo daw po ay nilinis na ng ating Panginoon, wag na tayo bumalik doon sa rurak ng kasalanan para sumagana daw po para makita para masukat ang kasaganahan ng biyaya ng Diyos. Wrong daw po yun. Kasi yung biyaya nandyan na, yung buhay na pinalit niya sa'yo, para daw na ito sa Kanya. Hindi niya ito po pwede na linisin tapos papagamit mo na naman kay Satanas. Diba? Nilinis ka na niya. Waters of separation. Through His blood. Pero yung bagay na ito, hindi ito, yung matapos natin tanggapin ito, nilinis na tayo. Pero sabi nga nun, huwag mo na itong ipakain pa sa baboy. Huwag mo na itong ipalaro sa laro ni Satanas. Sometimes ito'y nagiging problema. Maraming mga tao, Kristiyano, still, they are playing the rules of Satan. Naglalaro sila sa mga pamantayan ni Satanas sa mundong ito. In connection, by connecting their lives sa mga bagay na may kaugnayan po sa matawag na pangmundong pamantayan. Di ba, kapatid sa Panginoon? So once lang daw po ito, yung atonement na ito. Because, sabi ka because of His blood, it's made atonement. Dahil sa Kanyang dugo, nangyari ang pagbabayad sala. Pero pag tinanggap mo na ito, Lord, salamat Panginoon, nilinis mo na po ako. Pagtalikod ng panalangin mo, huwag ka nang babalik pa doon. Kasi pag sinabi niya, salamat Panginoon, nilinis mo na ako. Para sa Kanya na yan. Para sa Kanya na yan. Hindi yan para sa ML. Hindi yan para sa mga Para sa Diyos na yan. Sikapin na po natin, pag-aralan na po natin. Kasi buo na po, andyan na po siya. Ang kulang lang, acceptance and believing. Pagtanggap at paniniwala, ito na lang yung kulang sa atin. Para magkaroon po ng total breakthrough tayo sa ating pananampalataya. Huwag nating hahaluan ng mga bagay na, ay, payayamanin ako ng Diyos. Huwag natin haluan ng mga bagay na yan kasi yung pangmundo lang yan. Amen? Siya po yung bahala sa ating pangangailangan. Amen. Basta let us concentrate our heart and mind by believing and accepting this kind of offering through the ashes and through the blood whom sprinkling, sabi nag-sprinkle doon sa mercy seat. Amen. Ito na daw kapatid sa Panginoon. Tapos na yun, kailangan na lang yung acceptance natin at yung pagpaniniwala natin. Hindi ka po pwedeng maniwala nang hindi mo tinatanggap ang isang bagay. Amen? So pag naniwala pala tayo tinanggap natin,
Yung bagay na ito ang siyang magiging lakas mo. Hello? Yung tinanggap mo na ito at yung paniniwala mo na ito na yung magiging kapangyarihan mo para yung atonement na ito magkaroon talaga ng clear na understanding sa buhay mo. Kasi yung atonement andyan na yan. Ulitin po natin, yung dugo andyan na yan. Yung paglilinis andyan na yan. Yung kapanganak ng muli andyan na yan. We need to believe and to accept it only. Amen po ba? Okay. So sabi nga na, walking in this present world without condemnation. After po na tayo po ay makaunawa ng dugo na nawisik at yung ashes na ito, yung abo na nailapat sa atin, katawan niya yun. Amen? Katawan niya yun. Di ba? Na nailapat sa atin. Naiwan sa atin yun. Di ba? Kaya binasa natin dito, yung mga tao na yun na gumaganap ng mga ceremonies na yun. Sabi ganun, from generation to generation, alalahanin nila ito. Oh, yung lolo mo. Yung lolo natin. Kitang-kita ko yun noon kasi tinanggap niya mayroong nagbayad na ng sala. Kaya tayo okay na tayo, di ba? Alalahanin from generation to generation, sabi ganun. Amen? Pero ngayon sa atin, mas higit ito. Sapagkat yung in-offer na dugo hindi galing sa calf, hindi galing sa bull, hindi galing sa sheep, hindi galing sa goat, kundi by His own blood na siyang nawisik sa atin. And afterward, pag pinaniwalaan natin ito, tinanggap natin, salamat Lord sa dugo mo na ito. Ang ibig sabihin nito kapatid, ito handa ka na magtrabaho yung dugo na ito. Handa ka na magtrabaho yung abo na ito sa buhay mo. Gagawa na, magkakaroon na ng buhay yung dugo na ito. Ibig sabihin kapatid, magiging overcomer ka na. Magiging overcomer na tayo. Kasi ganap na naunawaan mo na ito, tinanggap mo na. Kasi yan ang problema, kaya hindi pa po nananalo, hindi pa po nagiging matagumpay ang mananampalataya. Kasi hindi pa lubos na tinatanggap yung mga bagay na ito. Ito yung nagpapalaya, no? Ang katotohanan na magpapalaya. Kaya ito yung kabuuan na sinabi niya. Verbal yun, sinabi, the truth shall set you free. Verbal yun. Pero ito yung mensahe. Ito yung pamamaraan. Ito yung katotohanan na dapat mong tanggapin. The truth shall set us free. At ang katotohanan na ito, hindi ito nasulat lamang sa salita. Kundi meron itong huhukayin. Pupuntahan mo kung ano ba yung katotohanan na ito. At ang katotohanan ito ay ang dugo at ang abo. Na ito ang maghuhugas, magpapalaya sa iyo. Ito yung atonement. Kasi kailangan doon ka, hindi ka po pwede mag-bypass. Doon ka muna, alalahanin mo muna, i-concentrate mo muna ang sarili mo na, kapatid, andito ka ngayon. Sa dugo ng Panginoon, di ba? Hindi pa natin alam ito, 2,000 years ago, mayroon ng dumulong dugo. Tapos nang binasa natin ito na mayroong dugo na ibinayad sa atin, yung naunawaan mo yung dugo na ito, doon pa lang tumulo sa'yo. Doon pa lang nag-sprinkle sa yung dugo na ito. Kahit 2,000 years ago. Kasi yung dugo na ito na isulat na at naihatid sa iba't ibang panig ng mundo. All over the world. At bawat henerasyong dadatnan at makakabasa ng aral na ito, doon pa lang magkakaroon ng fresh blood. Doon mananariwa yung dugo at tutulo sa kanilang sambahayan. Nakita niyo yung ibig sabihin ng prophet. Amen. Amen. Let's continue. Sabi yan, there is therefore no condemnation to them that are in Jesus Christ. Tignan nyo. Ayun pala yun.
Wala na, hindi nakahatulan ang sinuman na kay Kristo. At sino ba si Kristo? Ito yung dugo niya, tanggapin mo na. Ito yung abo niya, tanggapin mo na. Ito na yung waters of separation na ito. Ito na siya, tanggapin mo. Yun na yung katotohanan. Yan na yan ang hindi magko-condemn sa iyo. Amen? Sabi ganun, that walk not after the flesh. Ayun na siya. Diba? Kaya ulitin ko rin sinabi ni Paul, hindi po pwede na patuloy ka sa pagkakasala para sumaganang makita yung biyaya ng Diyos, ng pagliligtas. Huwag naman sana. Bakit ka mo? Kasi once lamang ito, tinanggap mo. Lord, salamat, tinatanggap ko. Pero hindi po pwede na tinanggap ko. Pagtalikod mo sa panalangin mo, andito ka na naman. Bakit ka mo? Ang isip mo, parang andyan naman yung pagpapatawad eh. Andyan naman yung dugo. Diyan umiral, mga kapatid, yung tatawag yearly. Inaalala ang paghahandog ng dugo. Hindi po pwede, sister, mga kapatid. Alam mo kung bakit? Yung ginagawa nilang pag-alaala na yan, ulitin po natin to make it clear, to make it plain, to make in plain view. Hinihiga uli nila si Jesus doon. Empty na yun. Ngayon, empty na yun. Pati yung mga Hudyo, hindi na nila ito nilalagyan. Sila mismo, alam nila meron, empty na yung wala ng laman doon. Are you with me? Isang beses lang. Kaya ang panalangin natin, kapatid, ganito, Lord, tulungan mo po kami na ma-overcome namin ito. Tinatanggap ko po ngayon itong dugo na ito. Lord, naging sariwa sa akin ngayon dugong ito. Tinatanggap ko po ito. Pinapaniwalaan ko po ito. Dalawa yan, kapatid, magkasama. Iba yung paniniwala, iba yung pagtanggap. Paniniwala, tinatawag na sa kalooban mo, yung pagtanggap, yung acceptance, yung act mo. Yung paggawa mo, yung pagkilos mo, yung pagtanggap mo. Yung paniniwala, andito yan, faith. Amen? Glory. Okay. Let's continue. Sabi ganon. Hallelujah. To them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but being separated by the waters through the word, has anointed them by the Holy Ghost. O, tingnan nyo. Ito yung nagpapatibay talaga. Ito nagpapatibay sa atin. Yung banal na espiritu, yung magkilos ng banal na espiritu. And the ashes of separation has been sprinkled upon the individuals. Tignan nyo po, no? And he walks in this present world free from condemnation by the Holy Ghost. The Holy Ghost is our shield until the day of our redemption. Kaya tayo makakalakad ng walang guilty dahil may nakashed sa atin. May nagpo-protection sa kung ano ang pinapaniwalaan mo. Merong kumukover, merong nagpo-protection, merong nagpo-protect, merong sabi nga, merong nagbabantay sa kung ano ang pinapaniwalaan mo. Binabantayan ng Holy Ghost yung kung ano ang pinapaniwalaan mo. Until the day of our redemption. Andiyan mo kaya? Praise God. So, salamat po sa ating Panginoon. So, purihin po ang Diyos. At actually, meron pa pong isang verse po tayo, pero iiwan na lang po natin yan. Balikan na lang po natin sa next Wednesday, sa if God's will na ang inyong lingkod ay patuloy po yung buhay. Amen? Okay, so purihin po ang ating Panginoon at dalangin ko po na yung mga natutunan po natin, yung mga narinig po natin, pwede naman po kasi ito na ulit-ulitin. No? Pagka wala po tayong ginagawa, ako nga po, pinapanood ko rin po itong mga streaming po natin. Dahil pag wala akong ginagawa, say I want to be blessed also.
Amen po. So, puri po ng ating Panginoon. So, ngayon po ay dadako po tayo sa pananalangin. So, yung isang kapatid natin, kagaya ng aking nabanggit kanina, humihingi siya ng prayer, si Brother JB, no, Bautista. Siya po ay humihingi ng prayer dahil meron po sila si Brother JB, no, engineer po siya. At tulungan niyo po ako manalangin na sana daw ay makuha nila ang project na ito saan ba yan? Sa may Pampanga. Yung tower, no? Tower lang dito. Dito na, isang communication line po ito for internet, no, purpose. Pag-pray daw po natin kasi nakikipag-bid sila doon. Sige po, samahan niyo po ako panandalian mo na lang. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa pagkakataong ito. Sa kung ano po yung mga binuksan mo po sa amin na kung saan, Panginoon, ay pinahalagahan mo, Panginoon, ang aming mga buhay. Kung kaya, Panginoon, ang dugo at ang abo ay ipinakita mo na noong paman sa lumang tipan. At ito, Panginoon, ay tunay nga kung may malaking impact, may malaking pagkilos po ito sa aming kapanahunan, sa bawat mga taong makasusumpong, makakaunawa, maniniwala at tatanggap sa mga bagay na ginawa mong ito. Panginoon, tunay nga po na inaamin po namin na wala kaming lakas, wala kaming kakayanan. Kailangan po namin ang pagpapatuloy na trabaho ng iyong pong Espiritu sa amin, ng banal mong Espiritu. Sapagkat, Panginoon, ayaw po namin na muli po ay makagawa ng hakbang ang mga makamundong bagay na minsan ay sa amin po ay tumira, minsan ay naging kasakasama namin. Subalit, Panginoon, naniniwala kami mula po, Panginoon, ang ipinakita po ninyo ang mensahe sa amin, kung saan, Panginoon, ay dito po ay pinanaliwa mo ang mga bagay na kung ano ang aming kalalagayan. In full view, Panginoon, ipinakita niyo po sa amin kung ano po ang mga bagay na naging kapamaraanan ng aming pong pagliligtas, Panginoon. Buhat sa iyo, Panginoon, sa iyong pagliligtas sa amin. Kaya I pray, Lord, sa mga kapatid na patuloy mong samahan, pagpalain, Panginoon, buksan ang aming mga kaisipan. At naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo po paglilihiman ang iyong nobya, bahagi ng iyong nobya sa pamamagitan ni Jesus Cristo. Kaya mapagpalang Ama sa mga susunod pa pong mga gawain po namin, maging sa mga pang-Sunday worship po namin, Panginoon, o saan man na kami po ay inyo pong gagamitin upang magtipon sa iyong salita. Panginoon, I pray na inyo po, Panginoon, kung hawakan kami, pangunahan kami, patuloy ka, Panginoon, na gumawa sa aming pong kalagitnaan. Maraming salamat po at dalangin ko, Panginoon, ang mga kapatid, lalo na po yung prayer request ng aming kapatid na si Brother JB, si Engineer JB. Panginoon, tunay nga po na walang bagay na mahirap sa iyo. Walang imposible sa iyo, Panginoon. At itinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang kanila pong transaction, O God. Lord, nasa iyo, Panginoon, ang katuparan ng lahat ng mga dalangin, lahat ng aming mga hinaing, sapagkat ikaw po ang nag-intercede sa aming mga panalangin. Kayo po ang siyang nagbibigay, Panginoon, at nagiging anchor ng aming prayer sa makapangyarihang Diyos na buhay. Sapagkat tunay nga, Panginoon, na kinikilala namin ang kadakilaan mo, Panginoon, ang buhay na pagsasakripisyo mo ay narito po sa amin pong kalagitnaan na sa aming mga buhay. And thank you, Lord, sapagkat kami po'y lumalakad na wala pong guilt sa aming mga puso. Salamat, Panginoon. At turuan mo po kaming patuloy, Panginoon, na magtagumpay sa larangan ng mga paligsahan na aming kinakaharap against our enemy, Lord. Salamat, Panginoon. I-bless mo po ang mga kapatid sa
kumakatawan sa aming pong mga pananambahan, ang mga leaders, ang mga board, Father God, ng iyong gawain. Panginoon, kayo po ang magpatatag. Dalangin ko, Panginoon, ang mga youth leaders na inyo pong na-in charge, Lord. Hallelujah. Sa katauhan po ni Brother Jethro at ni Brother Jonathan. Father God, I pray na i-impart mo po ang wisdom, understanding, at ang perseverance, Father God, at ang commitment, Father God, ay ibigay mo po sa kanila as a gift po, God, sapagkat liban lamang na kayo po ang maglapag at maglagay sa kanilang kaisipan ng mga bagay na ito, Panginoon, ay naroon po ang kanila pong participation, naroon po ang kanila pong pusang loob, Panginoon, na paghahandog ng kanilang mga sarili para po pangunahan ang kawan po ng kabataan. Maraming salamat po, Ama, at sa patuloy pong paggising po namin sa araw-araw, patuloy kang maghari, manguna, at patuloy kang maging matagumpay sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Ama. At kung meron pong mga kapatid na may mga karamdaman, Father God, I pray na inyo pong pagalingin sa pamamagitan po ng mga latay na ni Kristo, sapagkat ito po ang nasulat, Panginoon, sa aklat ng Isayas, na kung saan sa kanyang mga latay, by His wound we are healed. Kami po'y gumaling sa pamagitan ng mga latay na ito. Kaya maraming salamat po, Ama. At dalangin pong patuloy, Panginoon, na i-bless mo po, i-guide mo po ang iyong ministeryo na itinayo sa dakong ito, Panginoon, ang iglesia nito, Panginoon. Lord, maghari ka, pangunahan mo, Panginoon, ang mga kapatid, Panginoon. Lord, sa amin pong minimal na bilang, Panginoon, I pray na patuloy mong palawakin ang mga kaisipan at pananampalataya ng bawat individual sa iyong kapahayagan. At naniniwala kami, Panginoon, na po iyong plan. Salamat, Ama. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus Kristo. Amen at Amen. Na po mapagpalang gabi sa ating lahat. God bless you po.